nakapagsalubong sa opisyal na pagbubukas ng school year 2014 to 2015. Nito lamang Lunes, Hunyo 2, 2014 ay sinagawa ng mga guro ang isang malawakang kilos protesta upang ipanawagan ang dagdag na pasahod para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Sa kabila nito, dapat nga bang pagbigyan ng kahilingan ito ng mga guro? Sasagutin sa atin yan ni Mr. FOI himself, dating Congressman Erin Tanyada from Our Insight. Magandang gabi mga kasambahay. Ang school year 2014-2015 ay opisyal na ngang nagsimula nitong lamang Lunes, Hunyo 2, 2014. At katulad ng mga nakarang taon, pareho pa rin ang mga problemang hinaharap sa sistemang pang-edukasyon ng ating bansa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III, maraming reforma ang nasimulan. Nandyan ang pinakamalaking pagtaas ng budget sa edukasyon, percentage-wise, kung ikukumpara sa mga nakaraang administrasyon. Nakapagtayo ng 66,800 na classrooms na naiwan ni dating Pangulong Arroyo. Nakapag-umpisa rin ng K+12 na programa para tayo ay makasabay sa buong mundo. Pero bago magsimula ang pagbubukas ng klase ngayong taon, nagsalita ang organisasyon ng mga guro at humingi sila ng dagdag na sahod mula sa tinatanggap nilang humigit kumulang na 20,000 piso kada buwan. 5,000 piso ang hinihinging aumento ng mga guro. Kaya't kung susumahin, ang panimulang sahod ng isang guro ay aabot sa humigit kumulang 25,000 piso. Ang ating tanong, dapat bang dagdagan ang sweldo ng mga guro sa pampublikong paaralan? From Our Insight, dapat nang bigyan ng aumento ang mga guro sa pampublikong paaralan. Bagaman sinasabi ng pamahalaan na mahihirapan silang magdagdag ng sahod sa mga guro kung hindi madaragdagan ang sweldo ng iba pang empleyado ng pamahalaan, ay hindi tamang ituring ng mga ordinaryong empleyado ng pamahalaan ang mga guro. Malaki ang papel ng mga ito sa paghubog sa mga mag-aaral. Dahil dito, malaki ang bahagi ng mga guro sa pag-unlad ng kabuhayan ng bawat pamilya at ng ating bansa. Bagamat sinasabi natin ng mga bagong bayani ng bansa ay ang OFW o Overseas Filipino Workers from Our Insight. Ang mga guro ang siyang tunay na mga bayani ng ating bayan dahil sa kanilang sakripisyo at hirap na dinadanas dahil na rin sa ating sistemang pang-edukasyon para lamang maturuan ang mga mag-aaral. Ang ilan sa mga ito ay ang kakulangan sa classrooms, kakulangan sa mga gamit, sobra sa bilang ng mga mag-aaral para sa isang guro, kakulangan sa tuloy-tuloy na training, at syempre, ang mababang sahod. At kung gusto naman ng mga ito ng promotion, ay huhugot sila mula sa kanilang sariling bulsa para makapag-masters. Ano pa ang matitira sa kanilang maliit na sweldo? Dapat alalahanin ng pamahalaan na ang kagalingan at kapakanan ng mga guro ay hindi dapat pinababayaan. Kung inaalagaan ng pamahalaan ang kagalingan at kapakanan ng mga guro, aalagaan ng mga guro ang kagalingan at kapakanan ng mga mag-aaral. Mas gagalingan ng mga guro ang magturo at mas maraming matututunan ang mga mag-aaral. Sa huli, ang bansa ang panalo. Muli po, ako ang inyong kasambahay, dating Congressman Erin Tanyada, and this is From Our Insight.